So this is the activity 3 of integrative programming. So before we start, gagawa muna tayo ng folder inside this file. So pupunta lang tayo sa Laragon. So hanapin natin yung Laragon. So this. Then after natin sa Laragon, hahanapin natin yung www file. Then as you can see, meron na tayong mga existing file. So gagawin natin sa www folder is gagawa tayo ng new folder, then doon natin ilalagay yung file na gagawin natin. So meron na rin naman akong existing file which is the activity 3. So makikita nyo, so meron tayong save button na file which is the PHP file. Then kapag kinlik natin yun, so magre-redirect siya dito sa ating Visual Studio Code. So meron namang other options kung saan tayo pwede mag-paste ng code. So pwede rin tayo sa Notepad. But ang ginawa ko is dito lang sa Visual Studio Code para madali din nating matest kung gumagana yung code natin. So as you can see, meron tayong server name, username, root, password, and DB name. So sa code mo to, wala tayong gagalawin dito which is the DB name lang. Papalitan lang natin siya ng DB name which is kung ano yung pangalan ng database na ginawa natin. So ang ginawa nating database is the IoT_DB. Then after that, okay, check muna natin kung yun nga ba talaga yung ginawa natin. So punta tayo sa my PHP admin. So makikita natin sa taas ang name nga ng ating database is IoT_DB. Then balik tayo doon. So, gaya nga sinabi ko kanina, so Visual Studio Code nang ginamit ko is para madali nating matest kung gumagana nga ba yung code natin. So, pwede rin naman tayo gumamit ng Postman, pero ako is itong ginamit ko, Thunderbolt. So, meron naman tayo existing. So, as you can see, ito yung Thunder client. So, para malaman natin gumagana siya is, kiklik lang natin yung post. Then, dito is ilalagay natin yung name ng ating folder and ang name ng ating file which is the save_button.php. So, punta tayo sa body, then magde-declare lang tayo ng ating mga variables. So, makita natin tayong status of, then yan. So, para malaman natin kung gumagana yan, so, i-click lang natin yung send. Then, kapag okay na siya, lalabas ang success and yung message na data inserted. So, punta tayo sa may PHP admin ulit para malaman natin kung pumasok nga. So, ang last is number 19. So, kapag ni-refresh natin siya, okay, makikita natin 20 na siya. So, off. So, all goods yung ating code. So, sa ating activity naman is gagamit lang tayo ng ESP32 tsaka ng dalawang wires and also the one push button. So pag kinlik natin to, so papasok yung data sa loob ng Laragon. So itetest natin kung gagana siya. Then ito na yung code natin. So, dito is the construct SSID which is ito. So, dito tayo naka-connect which is the iPhone. Ayun yung name ng hotspot natin. Also, the password. So, dito naman, kung nagtataka kayo, bakit may 7.2.20.10.11. So, meaning, so, ayan po yung IP address. So, paano natin makukuha yung IP address na yan? So, dali lang. Punta tayo sa terminal. Yun. Then, type lang natin is ipconfig. As you can see, lumabas na siya. So, ang ginawa nating ipconfig which is the IPv4 address. So, ito. Itong naka-highlight. So, ayan yung ilalagay natin doon sa kasama ng code. So, kaya yan, nakalagay is 172.20.10.11. So, the act 3 is, nasabi ko na rin naman kanina, which is the folder name and also the save button,
.php is the name of our file. So, tapos ko na siyang i-upload kasi kung i-upload pa ulit natin, so matatagalan tayo. Then, open lang natin yung serial monitor. Then, makikita natin walang nakalagay sa serial monitor. So, ang gagawin natin is, i-reset lang natin siya. Yun, lumabas na. So, connected to Wi-Fi. Then, yun yung IP address natin. Then, okay na siya. Balik na tayo sa Laragon. Okay, so makikita natin, ang last number natin is number 20, which is the off. So, ang gagawin natin, itetest natin kung gumagana nga ba yung ESP32 natin, also the push button. So, ang gagawin natin is, i-click lang natin yung button. Then, pag kinlik ko to, dapat magiging 21 na siya, then on. So, i-click natin yung button. Then, i-refresh natin. So, as you can see, 21 na. And lumabas na yung on. So, ibig sabihin, gumagana ang ating code. Also, the wiring. So, ito. Kanina 20 siya. Then, nung inopen natin siya, or kinlik pala natin, so, 21 na. Ulitin natin. Then, refresh ulit natin. Ayun, 22 na. So, gumagana yung code natin. And, titingnan natin sa ating serial monitor. So, ayun. Response code. So, ibig sabihin, nag-insert yung data natin dito. So, kada pindot natin is pumapasok yung data sa ating PHP My Admin. And also, kapag nirefresh din natin, so, lumalabas yung data na na-insert natin. So, yun lang.